Mga ate at kuya, welcome back sa ating channel. So for today's video ay pag-usapan natin ang mga bagay-bagay na dapat nating ihanda, lalo na nagbabalak tayo na pumasok sa military service, no? At kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell para lagi ka update sa ating mga video. So ano pa ang hinihintay natin? Tara, simulan na natin. So bago tayo magpatuloy ay babasahin muna natin yung mga comment, no? So comment from kay Sir Jonathan Matthew, at ang comment niya ay Sir, ano-ano po yung mga requirements na aking kunin? At kay Sir G. Puelo Chavez, paano po mag-apply? So maraming salamat Sir sa inyong mga comments, at yan din po yung pag-uusapan natin sa video natin ngayon. So actually meron po tayong apat na pagpipilian, no? Philippine Army, andyan din po yung Philippine Air Force, Philippine Navy, at yung Philippine Marines. At dyan din po ay meron din po tayong pagpipilian dyan. It's either a candidate soldier course or officer's course. So sa video na ito ay pag-uusapan muna natin sa candidate soldier course. So ano-ano nga ba ang mga requirements na dapat nating ihanda, no, kapag tayo ay nagbabalak, no, na pumasok sa military service? Mga tanungan na pumapasok sa ating mga isipan, no, na ating tatalakayin ngayon, at kung ikaw ay nagbabalak, no, or aspiring applicants, no, na papasok sa military service. So ito na yung pagkakataon natin na malaman yung mga requirements na yun na dapat nating ihanda. So unang-una mga ate at kuya, moms and sirs, is yung ating mga sarili. Yes po, atin po mga sarili. Dapat po, willing po tayo na magpasok sa military service, no? Yung talagang kagustuhan natin, no? Since na bata pa tayo, ay gusto na talaga natin pumasok, no? Yung pangarap na talaga natin na makapasok sa serbisyo. Yun po. Hindi po yung napilitan lang tayo, o bigla lang natin ginusto, o di kaya na-influensyahan tayo ng mga barkada natin o ng mga kakilala natin. So dapat po yung willingness natin, no, to undergo training is 100% na galing po sa ating mga puso. Yung kagustuhan talaga natin, dahil 100% din po o di kaya 80 to 100% yung survival nyo doon sa training center. Dahil alam naman po natin na talaga ang training is mahirap. So kapag talagang kagustuhan ninyo is talagang mataas yung chance din na matapos mo yung training. And take note po, yung training ng military service ay hindi po basta-basta. Mahirap po ang training na pagdaanan natin doon sa training center. So dapat buwang loob, talagang yung gusto natin, at saka yung handang-handa yung mga sarili natin. Siyempre po, pangalawa is yung ating educational attainment. So isa po yan sa mga requirements, no? So at least K-12, TESDA, NC2, 72 units o di kaya college graduate. So yan din po yung foundation natin, no? Yung mga kaalaman na maipasa natin yung mga exam na maaaring ibato sa atin during examination period. Dahil marami po tayong mga exam na pagdadaanan, no, habang tayo ay nag-a-apply. So yun po, importante po yan yung mga natapos natin. Next po yung ating mental and physical health. So importante po yan yung ating mga kalusugan, no, at saka yung ating mental health, kasi yun na nga sa training center is rigid po ang training doon, no. So papasokan po natin is yung military. So dapat yung kalusugan natin, no, so bago tayo pumasok sa serbisyo o mag-apply is alam po natin na wala po tayong mga sakit na nararamdaman, no, tulad ng sakit sa puso, kidney failure, no, mga high blood, at kung ano-ano pa. At siyempre po, wala po tayong diferensya sa ating pag-iisip. Dahil po, sirs, ma'am, kuya, ate, sundalo po yung papasukan natin, prone po tayo sa depressions. At siyempre po, no, so dapat wala din po tayong tattoo. No, dapat free po tayo sa tattoo, no, kahit saan mang parte ng ating mga katawan, dahil bawal po yan, mga sirs, ma'am, ate, and kuya. Meron pong nilabas ang ating opisina, no,
So, basahin ko na lang, policy on the prohibition or removal of tattoo marks. So, sabi dito, this letter directive prescribe the guidelines in prohibiting military personnel from being tattooed as a sign of membership in any organization or mainly just for artistic purposes and the removal of these tattoo marks. So, ibig sabihin po niyan, sir, ma'am, kuya, ate, bawal po tayo maglagay ng ating mga tattoo sa ating mga katawan, no? So, yun na nga, kung ipapabura din po natin yan, nagastos na rin po tayo at saka masakit po yan. So, as much as possible, iwasan po natin maglagay ng mga tattoo kahit saan mang parte ng ating mga katawan. Sana po ay naintindihan nyo po na bawal po ang maglagay ng tattoo. Next po ay ang ating edad. So, dapat yung edad natin is at least 18 to 24 years old. So of course, no, atin kuya, mama and sirs, is dapat natural born Filipino citizens po tayo with good moral character. So, isa din po yung status natin, no, dapat single po tayo, moms and sirs. No, never been married. So, ibig sabihin yan po, hindi po tayo kasal pagpasok natin sa serbisyo. So, yun po mga ate and kuya, no. So, sana na ipaliwanag natin ng maayos yung mga bagay-bagay na dapat nating i-prepare, no? O ihanda during sa ating application period kung tayo nagbabad na pumasok sa military service. At yung mga bawal din po na dapat nating iwasan. So, kung meron man kayong mga tanungan, verification, clarification, no? Mag-comment na kayo dyan sa ating comment section. At kung meron man din kayong gustong i-request na ating pag-usapan, no? Maaaring i-chat rin dyan sa ating comment section. At kung nagustuhan nyo ang ating video, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell para lagi kang update sa ating mga video. So, God bless. Mag-ingat po tayong lahat and spread love.